kabila ng mga hamon at issue na kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr., patuloy na lumalabas ang isang matinding kabiguan na tumutukoy sa kakulangan ng malasakit sa bayan. Ayon sa isang kilalang political strategist, ang resulta ng 2025 midterm elections ay magsisilbing mahalagang sukatan kung sino sa mga kasalukuyang lider ang may tunay na malasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Si Jane Codnita magbabalita. Sa nakalipas na 3 taon, naging malinaw sa maraming Pilipino na hindi prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang kapakanan ng taong bayan. Hindi lamang ito sumasalamin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang bayarin, kundi pati na rin sa kakulangan ng malasakit sa mga Pilipino. Ayon sa political strategist na si Professor Malu Tiquia, mahalaga ang pagbabantay ng taong bayan sa usapin ng pambansang pondo na galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Napakahalaga ho na panukalang batas na every year, bawat taon ay kailangan nilang ilabas ay ang budget. Isa sa mga mahalagang pinaglalaanan ng pondo para sa konkretong aksyon upang pagaanin ang buhay ng bawat Pilipino ay ang issue ng PhilHealth na mahalaga para sa kalusugan ng mga Pilipino at mga proyektong pang-infrastruktura para sa ikauunlad ng pamumuhay ng bawat isa. Sa mga darating na araw, inaasahang sisimulan na ang mga oral argument kaugnay sa issue ng budget. Hinikayat ni Tiquia ang publiko na subaybayan ang mga pagdinig na ito upang higit na maunawaan ang klase ng pamumuno ng ehekutibo at lehislatura na mayroon ng bansa at upang malaman kung sino ang tunay na nagsusulong ng interes ng taong bayan. Samantala, habang papalapit ang 2025 midterm elections, binigyan ng masusing pansin ang magiging epekto nito sa hinaharap ng politika sa bansa, lalo na sa magiging direksyon ng 2028 presidential at vice presidential race. Ang midterm elections na ito ay magsisilbing mahahalagang hakbang upang mapili ang mga lider na magtatakda ng mga pulisiya para sa susunod na administrasyon. Kamakailan, ayon sa Pulse Asia, nanguna si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na approval ratings na nakatanggap ng 61% na suporta mula sa publiko. Mahalaga ang 2025 kasi makikita natin, alam mo surprisingly, ngayon lang ako nakakita ng balik ng trust rating sa ating kasaysayan. Usually, dun sa sobra-sobrang pagtama na ginawa ni Speaker ng Pulahan, no? Ng administrasyon na ito kay BP Sara, manlulumo ka kasi talagang binuhat na pati bahay para itapon sa kanya. Sabi pa ni Tiquia, ang resulta ng mataas na antas ng tiwala mula sa publiko sa pangalawang Pangulo ay hindi lamang mahalaga sa panahon ng halalan, kundi nagsisilbi ring panangga ng Vice-Presidente laban sa mga banta sa kanya, tulad ng impeachment. Natutuwa ako dyan dahil yung trust rating na mataas, yan ang currency mo sa eleksyon. At yan ay currency mo sa impeachment. Biruin mo kung ang trust rating mo ay nasa high na 61%. No? Paano mo hindi pagkakatiwalaan ang ganito? Sabi pa ni Tiquia, sa mga nag-aambisyong umupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa, magiging mahalaga ang resulta ng 2025 midterm elections bilang sukatan ng kanilang lakas at tunay na suporta mula sa taong bayan. Sa darating na halalan, higit pa sa mga pangalan at partido ang nakataya, ito'y laban para sa tiwala, paninindigan at kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.